Hello guys, 안녕하세요. So we are now on part 3 of chapter 32 and this is the mock test part of the book and we will answer first the listening. I will play the audio, isang beses lang po. From 1 to 5 na po, diretso na po yun. If you want to replay, pwede nyo pong i-replay yung video para ulit nyo po siyang mapakinggan. And after this one, we will proceed right away to reading part. Okay? So, I will be playing the audio once. 32과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1. 양파입니다. 2. 당근입니다. 3. 감자입니다. 4. 생선입니다. 2번 지금 무엇을 합니까? 1. 생선을 굽습니다. 2. 생선을 튀깁니다. 3. 생선을 삶습니다. 4. 생선을 볶습니다. 3에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 수피카 씨는 한국 음식을 좋아해요? 네, 정말 좋아해요. 한국 음식은 맵지만 맛있어요. 4번 김치찌개는 어떻게 만들어요? 먼저 김치를 볶으세요. 그리고 물을 넣고 끓이면 돼요. 5번 수진 씨는 요즘처럼 더운 여름에 보통 뭘 먹어요? 저는 시원한 냉면이나 콩국수를 자주 먹어요. 그리고 힘이 없을 때는 삼계탕도 먹어요. Okay, so that's for listening guys. Now let's proceed sa reading. Okay, so let's check guys. First, the listening muna. Okay. So, 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. Okay. So, number 1, 이것은 무엇입니까? What is this? 자, 1번 양파입니다. 자, 양파입니까? 아닙니다. So, it's not onion, green onion, 아니요. Number 2, 2번 당근입니다. 당근. 네, 당근입니다. carrot, di ba? So, 당근입니다. Number 2 yung tamang sagot, guys. No, 정답은 2번입니다. Number 3 kasi is 감자입니다. 감자, yes, it's potato. And we have 생선. 자, 생선 is fish. Okay? So, again, yung tamang sagot is number 2, 당근. Okay? 자, 2번, 지금 무엇을 합니까? So, now, ano yung ginagawa? Okay. So, nag-grill ng isda, guys. No? 자, number 1, 생선을 굽습니다. 굽습니다. 네. 자, 굽습니다. 굽다 means to grill. Yan, number 1 yung tama, guys. No? But let us check muna the number 2. 자, 2번, 생선을 튀깁니다. Okay, 튀기다. 튀기다 is to, yes,
to fry, guys, no? So, priprituhin. Anyo, number 3, 생선을 삶습니다. Okay, to simmer. Okay? 삶다 is to can be boiled, ganun guys, no? Oo, ipa-boil, ganun, papa-boil. Okay? So, hindi din. Number 4, 생선을 볶습니다. 네, 볶다 is to stir fry, gisahin. Okay, yan. Okay, so yung tamang sagot is 굽다. 네, 1번 to grill. Ayan, guys. Okay, number 3, 3번. 자, 얘기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Okay, yung tanong sa number 3, guys, is 이 사람은 왜 한국 음식을 좋아합니까? So, this person, bakit daw Korean food gusto niya? Okay, 좋아합니까? Like, di ba? So, 3번, 1번, number 1, 한국 음식은 시구답니다. So, it means, guys, to be sour and sweet. Okay, sour and sweet. Okay, maasim and matamis, ganun. Number 2, 한국 음식은 맵지 않습니다. Korean food is 맵다, spicy, then 지 않습니다 again, hindi. So, hindi daw maanghang yung Korean food. 한국 음식은 맵지만 맛있습니다. So, Korean food is delicious, is spicy, but 맛있습니다. Delicious. So, dito, hindi siya maanghang, dito maanghang na, pero masarap. Number 4, 한국 음식은 싱겁지만 맛있습니다. 싱겁다 is to be bland, yung walang lasa, guys. Then, but, 맛있습니다. Masarap. Walang lasa pero masarap. Paano mo nalaman? Okay. So, let's check the conversation, guys. So, sabi ng lalaki, 남자, 수피카 씨는 한국 음식을 좋아해요. So, Miss Supika, do you like Korean food? Sabi ni Supika, yung babae, 네, 정말 좋아해요. So, gusto daw niya. Then, 한국 음식은 맵지만 맛있어요. 사비 niya, 맵지만 맛있어요. Okay? So, 맵지만 맛있습니다. 3번입니다. Number 3 yung tamang sagot, guys. So, I will not be writing the script na lang, guys, no? Kasi for this part, I think the conversation is very easy. So, kung nakarating ka na dito sa chapter 32, kung talagang nasubaybayan mo siya from the very first start, so I guess it's not that difficult for you to answer this question. Okay? So, number 4, 무슨 음식에 대한 설명입니까? So, meaning, what food?에 대한 about. Then, 설명 is explanation. Okay? Explanation about what food is this. Okay. So, sabi ng babae, 김치찌개는 어떻게 만들어요? Okay. So, 어떻게 만들어요? So, paano daw ginagawa? How to make kimchi찌개, kimchi stew. From the first word, first sentence pa lang, guys, you can hear the word kimchi찌개. Okay. Sabi ng lalaki, 먼저 김치를 볶으세요. 볶으세요. Okay? 자, 볶으세요. So, again, guys, to stir fry, please stir fry the kimchi. So, gisahin mo yung kimchi. 그리고 물을 넣고, so, 물을 넣다. Nagiging 넣고, guys. Kasi yung 고 dyan means and. Okay, 넣다 means to put water. Gisahin yung kimchi, lagyan ng tubig. Then, 끓이면 돼요. 끓이다. Okay? So, 끓이다. Okay. 잠시만요. yan. 끓이면 돼요. Okay. So, 끓이면 돼요, guys, means you may or you are allowed. Pwede, no? 면 돼요, pwede. 면 if, then 끓이다, to boil. Yes. So, therefore, lagyan mo ng tubig, then hintayin mo maboil. Okay? So, but basically, 무슨 음식에 대한 설명입니까? 네, 김치찌개입니다.
Number 3 yung tamang sagot dito, guys. Okay? Last, number 5. 이 사람이 여름에 먹는 음식이 아닌 것은 무엇입니까? So, nakalagay dito, 아닌 것. No? So, meaning, ang hindi. Hindi daw pagkain na kinakain sa 여름, sa summer, itong tao na ito. So, ano yung food na hindi na-mention dito sa listening part kanina? Sabi ni number 5, 수진 씨는, okay, Miss Sujin, 요즘처럼, okay, 요즘처럼. Okay, so let me write some unfamiliar words, might be. Okay, 요즘처럼. Okay, so 요즘처럼, 요즘 guys, these days, 처럼 like. So like these days, tulad ngayong panahon na ito, ganun. So 요즘처럼, 더운 여름에 보통 뭘 먹어요? Okay, 더운 여름. Okay, 더운 여름. 더운 여름에, okay, on the hot summer, 더운 is hot, no? Hot summer daw. So like these days, ngayong hot summer, 보통 뭘 먹어요? Usually, ano yung kinakain? Sabi ng babae, 저는 시원한 냉면이나, 시원한 냉면, fresh or cool 냉면. Okay, so she mentioned 냉면. No? 냉면이라고 언급했습니다. Nag-mention siya ng 냉면, guys. So, kinakain niya yan. 그리고 콩국수를 자주 먹어요. 자주 먹어요. Often, kinakain na niya madalas yung 콩국수. Okay, number 1 at saka 4 na-mention na po. Then, last one, 그리고 힘이 없을 때는, 힘이 없을 때, 힘. Okay? 힘이 없을 때. 힘이 없다. Yan. Meaning, ibig sabihin yan, guys, walang energy. Him is energy. So, 힘이 없을 때, pag wala na siyang energy or pag nanghihina siya, 삼계탕도 먹어요. 삼계탕. Okay. 삼계탕 is, we previously discussed this one sa ating part 1 and part 2. So, na-mention niya yung 삼계탕. 그래서 1번, check. 2번, check. 4번, check. Okay, yung sinasabi dito, yung hindi niya kinakain. So, yung hindi na mention doon is number 3, 삼겹살. Okay? 그래서 정답 3번입니다. Number 3 yung tamang sagot. Okay, now let's proceed sa reading, guys. 자, 1번, 식탁이 큽니다. Okay, 식탁 is yung dining table, 큽니다, malaki. 아니요, 컵이 필요합니다. 컵, cup, no, cup, need, 필요합니다. So, need yung cup. 그릇이 많습니다. 그릇 is yung bowl, tsaka 많습니다, marami. Marami daw yung bowl. Then last, 음식이 뜨겁습니다. Okay, 음식이, the food is 뜨겁다. 뜨겁다 means hot. But, itong hot na ito, guys, yung ginagamit for objects. And ano yung hot naman na ginagamit for weather? That is 덥다. 네. 자, 날씨에 대해서 얘기를 할 때 덥다를 사용할 수 있습니다. Okay, when you talk about weather, you can use 덥다. 근데 물건에 대해서 얘기를 할 때, when you talk about 물건 or objects, 뜨겁다 라는 말 사용할 수 있습니다. So you can use 뜨겁다 for objects. Okay? So, number 4 yung tamang sagot dyan. Mainit yung pagkain. Okay? 보시는 것처럼, as you can see, guys, 불이 나와요. Okay, meron siyang fire. 현기도, yung smoke din, no? Okay? sige. So, number 2, 당근을 볶고 있습니다. Okay, 당근 is carrots. Okay, as you can see, guys, carrot na naman ito, no? Okay? So, 당근을 볶고 있습니다. Stir frying. Okay, again, ginigisa, guys, no? And itong ku 있습니다, it's just ing in form. So, I will not be explaining this one too much kasi I have discussed this in our previous lessons a lot. Okay? So, stir fry. Ginigisa daw yung carrot. Actually, guys, the key is 당근, no? 당근.
그래서 정답 1번입니다. 계란 is egg, 삼고 있습니다. Yung pinapaboil yung egg. Samdak. Ayan guys. 감자를 튀기고 있습니다. Piniprito yung potato, hindi rin. Then ramyon을 끓이고 있습니다. So 끓이다 is to boil ramyon. Okay. So if you wanna say to boil egg, yung ginagamit na word ng to boil is samda. But if you want to mean ramyon yung papaboil, 끓이다 yung ginagamit. Okay? So, dito naman, tamang sagot again, number 1. Okay, 1번이 답이 되겠습니다. 자, 3번. Okay, 다음 질문에 답하십시오. 자, 한국 사람들은 식사를 할 때, so, mga Koreans daw, 식사를 할 때, when having meal. 식사를 하다 is to have a meal. 을 때, when. Sa tuwing, no? Sa tuwing kumakain na yung mga Koreans, okay. 밥과 함께, 국이나 찌개. Okay. 밥, rice together with, okay. Soup, sabaw, or stew. Okay. 찌개, guys, means stew. Then, ina or cook, sabaw. Sabaw or stew, itong hamke naman is together. Together with the rice. Okay? So, meaning rice together with soup or stew. 그리고 여러 가지 반찬을 and 여러 가지 different kinds. Ayan. Okay? 여러 가지 different kinds. Different kinds of 반찬, yung mga side dish, no? 같이 먹어요. Okay? In Korea daw, in mga Koreans, when they eat, yung kinakain nila is iba't ibang klase ng side dish. And may sabaw din or yung mga stew kasama yung rice. Okay. So in Korea, guys, that's actually the basic composition of food. Every time na kumakain sila, hindi pwedeng isa lang. Like dito sa atin sa Philippines, guys, 'di ba? Minsan kumakain tayo, solve na tayo pag may pritong isda tsaka kape. But in Korean, guys, hindi ganun yung typical na meal plan nila. Kasi, every day, every meal, dapat merong kanin, merong sabaw, at least, merong iba't ibang klase ng side dish. Okay? Pag mag-order ka sa restaurant, usually, pag nag-order ka ng one food, may kasama na yung free na side dish at saka sabaw. Usually po, no? So, yan po yung ibig sabihin niya, guys. Okay. So, ngayon, 위 글에 내용과 같은 것을 고르십시오. Okay. So, mahanap tayo nito ng 같은 것 correct statement. Number 1, 한국 사람들은 보통 빵과 우유를 먹어요. Okay. So, kumakain or umiinom daw sila ng gatas or kumakain ng tinapay. Usually. 자, 한국 사람들이 보통 빵과 우유를 먹지 않습니다. No, hindi guys, no? Kasi it's more on American style, no? 미국 사람. 미국 사람들은 보통 빵과 우유를 먹습니다. Okay, so mali yung number 1. Okay. 이런 얘기가 없습니다. So walang ganito guys dito sa story natin, no? Number 2, 한국 사람들은 국을 먹을 때 숟가락을 사용하지 않아요. So 한국 사람들은 yung mga Koreans 국을 먹을 때 when eating soup, 숟가락 is spoon, 사용하지 않아요. 사용하다 is to use, 지 않아요, hindi. So meaning hindi daw sila gumagamit ng spoon when they eat soup, yung sabaw, yung mga Koreans. Sa iron 얘기도 없습니다. No, wala din ganitong sinasabi dito, guys. Okay, number 2 is not correct. Number 3, 한국 사람들은 식사할 때 숟가락과 젓가락을 모두 사용해요. Okay. 한국 사람들은 mga Korean 식사할 때 when they have meal, 숟가락, spoon and 젓가락, chopstick 모두 사용해요. Lahat gamit. So gumagamit to sila lahat. Ginagamit nila lahat yung chopstick at saka spoon when they eat sa Korea. Okay, dito sa guys, sa ating statement, wala ka makikitang ganung sinabi po, no? Wala naman, di ba? Meron pala dito sa last. Okay, kasi hindi natin tinapos.
Sorry for this one. Nakalagay kasi dito guys, ite, this time, sorry no, meron pala siya. 밥하고 국. Okay, rice and soup. 찌개는 at saka yung stew, 숟가락으로 먹고. So meaning they eat using spoon pag mga sabaw at saka rice. Okay. So kaya mali yung number 2. Okay, kasi pag cook again, they use spoon. So mali na yung 1 at saka 2 ha. Then sabi pa dito, and 반찬은 for side dish, 젓가락으로 먹어요. So they eat using chopstick. So therefore, they eat using 숟가락 and 젓가락. Okay. 그래서 한국 사람들이 숟가락하고 젓가락을 같이 사용해요. 모두 사용해요. Okay. 그래서 3번 정답이 되겠습니다. Number 3 yung tamang sagot dito, guys. Okay, number 4 kasi is 한국 사람들은 숟가락과 젓가락을 한 손에 같이 잡고 밥을 먹어요. 이거 무슨 뜻이에요? Okay, ano ibig sabihin nito? So, yung mga Korean, 숟가락과 and 젓가락을 한 손에, 한 손, one hand, 같이, together, sabay, 잡다, hold. So, meaning, hinawakan daw, sabay, sa isang kamay, yung chopstick at saka kutsara. Tapos, kumakain sila. No? Hindi po ganun, guys, no? Okay? 그럴 수가 없어요. So, walang ganun. Kasi mahirap din naman kumain kapag ganun. Okay? 한 손에 같이 잡고 밥을 먹지 않아요. Okay? So, number 3 yung tamang sagot. Okay. Next. 자, 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오. Okay, dito guys, it's the same given for 2 questions. Number 1, 이 음식에 들어가지 않은 재료는 무엇입니까? Okay, the question is, in this food, 들어가다 is to enter, pumasok. Jian, hindi. Then 재료, ingredients. Meaning, ingredients daw na hindi pumasok sa pagkain na ito. Or hindi kasali. Okay? So, yun yung hahanapin natin dito sa list, guys. Tapos, sa number 5 question naman is, 일구 내용과 같은 것을 고르십시오. So, we are looking for correct statement. Okay. So, 김치. 300g. Okay. 김치. 네. 김치 어디예요? 네, 1번이에요. Okay. ito is, meron siya. 네. 들어가요. 김치가 들어가요. 이 음식에 김치가 들어가요. Okay. Number 2, 돼지고기 100g. 오케이. So, 돼지고기는 어디예요? 네, 4번이에요. 네. 자, 그래서 돼지고기가 이 음식에 들어가요. So, 1 at saka 4 들어가요. Okay. 근데 우리가 찾고 있는 거, yung hinahanap natin, 들어가지 않는 거. Okay. yung hindi kasali. 양파 1개. Okay, 양파 어디예요? 네. 양파는 여기가 볼 수 없는 것 같은데. 네. 파 조금. 양파 이거 파. Okay, onion ganyan guys. 조금. Ayan. 파도 들어가요. Okay. 식용유. Okay, 식용유. Okay. So, ito po ay 조금. oil, konti lang din. Okay. 자, 이 음식에 들어가지 않은 재료는 3번이에요. 네, 감자예요. walang na-mention dito na 감자. 그래서 정답 3번입니다. Okay. So, ngayon, the 추리 방법. Okay, the cooking process, guys. Kung paano siya niluluto. So, number 1, 김치찌개하고 돼지고기를 적당하게 써세요. Okay. So, ito guys, 김치 at saka 돼지고기. 적당하게, meaning accurately. Tama lang, no? Hindi kulang, hindi sobra. Sayo, gamit. So, use accurately.
So, gumamit ka lang ng accurate amount for kimchi at saka 돼지고기. Okay? And then, we have kimchi하고 돼지고기를 냄비에 넣고 okay. So, dito guys, kimchi at saka yung pork, nembi. So, ano yung nembi? Nembi is cooking pot. No? Okay. Cooking pot. Nokku. Notta is to, yes, to put, ilagay. So, ilagay mo daw sa cooking pot yung karne at saka kimchi. Okay. And, 식용유를, ayan. Okay. So, oil, 조금 넣어서, kaunti lang daw yung ilagay mo, and, 볶으세요. Okay, 볶다 again is to fry. Gisahin mo siya. Okay. So, yan po yung ibig sabihin. And then, 냄비에 물을 넣고, sa, ano guys, after mong maigisa, 냄비에 물을 넣고, so, sa cooking pot, yung tubig ilagay mo, and 끓이세요. So, papaboil mo siya. Okay. 끓다, yan. To boil. Then, last, 물이 끓으면, if, diba, 음연 is if. If na-boil na po daw yung tubig, yung 파를 넣으세요. Yung green onion at saka yung onion, ilagay mo siya. 넣으세요. Please put. Okay. So, number 1, 물과 김치를 같이 넣고 끓여야 돼요. So, okay. Yung tubig at saka kimchi daw, 같이, sabay, ilagay, and papaboil mo siya. You have to boil it. So, hindi sila sabay, guys. No? 같이 넣지 않아요. 자, 첫 번째, dito sa una kasi, guys, kim치하고 돼지고기를 적당하게 쓰세요. And kim치하고 돼지고기를 냄비에 넣고. Okay, so hindi kasama yung tubig una. Okay? So, yung kasama ng kimchi dito is 돼지고기. Okay? So, mali yung number 1. Okay. Number 2, kim치하고 돼지고기는 따로 볶아야 돼요. 따로 means separately. Okay? Meaning, iibahin mo siya. Ibukod, ganun. Meaning, you have to fry separately the pork and the kimchi. So, hindi guys, 따로 볶지 않아요. Okay? Hindi din. Why? Kasi, sa number 2, kim치하고 돼지고기를 냄비에 넣고. So, meaning, ilagay mo sila, yung kimchi at saka pork, tsaka ipa-fry mo. Sabay. Okay, hindi separately. Okay? Number 3, 양파하고 파는 돼지고기하고 같이 넣어요. So, 양파 at saka yung pa, yung green onion at saka yung onion, 돼지고기하고 together with the pork is ilagay mo siya. So, hindi din guys kasi sa last, number 4 na po, maglalagay ng 양파 at saka pa. Diba? Nasa number 4 si 양파, wa, pa. Ayan. Tapos si 돼지고기 naman is nasa number 2. Or 1, no? So, hindi sila sabay. 같이 넣지 않습니다. 자, 1번부터 3번까지 다 틀린 말입니다. So, mali po sila lahat, guys. 그래서 정답 4번이 되겠습니다. Number 4, yung tamang sagot. 김치하고 돼지고기를 볶은 후에, meaning 후에, after. So, after mo daw ma-stir fry or magisa yung karne at saka kimchi, 물을 넣으면 돼요. Pwede ka daw maglagay ng tubig. So, therefore, 정답 4번입니다. Okay? So, that's for chapter 32 of the book, guys. So, we will see again sa chapter 33 po. 네, 들어주셔서 감사합니다. 네, 수고하셨습니다.